So ayun, may kwento po ako sa inyo. So Sir Jam, customer namin yan, since hindi nga namin mapuntahan, na di kami nag-home service, kumain kami ng Tagaytay, natsyempohan naman. So ito pala, may ginawa na rito. Hindi umandar siya, tapos pinalitan ng fuel pump. After mapalitan ng fuel pump, ayaw pa rin umandar. So ang ginawa namin, chinek namin yung fuel pump na pinalit. So ayan, lasog-lasog na di mo malaman kung brand new ba yan o ano. Tapos yung filter na yan, baluktot. So madaling sabi, nung pinunta namin sa Tagaytay, hindi yung napandar. Kaya ang ginawa namin, dinala namin sa shop yung fuel pump assembly ni Sir. Kaya ayan, nung pagbukas namin ng pump, yan nakatupi yung fuel filter na yan. Siyempre, humihigo po yan eh. Kaya kapag nakautupi ng ganyan yan, hindi higo na maayos. Kasi nung na-check namin, mahina yung pressure. Kaya napag-desisyon na namin na ibaba yung pump. Kasi Friday to. Ngayon, Sabado ng umaga. So ito, kumuha kami ng bagong pump na dapat ang fuel filter niya ay hindi mahaba. Yung ganyan na pa-square or pabilog. Pero hindi po yung sinalpa ko yung kasama sa pump na bago. Kasi ang sinalpa ko dyan is yung bilog talaga para sakto o pit na pit dito sa fuel pump housing niya. Kasi hindi po pwede yan, kagaya niyan, no? Nakabaluktot po yan. Yan. So, ang istorya po pala nito, hindi umandar, possible lobat, o maraming pwedeng panggalingan eh. Tapos, nirekta na po pala yan. Nung pag-check ng mekaniko, rekta, palit ng pump. Hindi man lang diniagnose, pinalitan agad ng fuel pump. Kaya ayan, naganda leche-leche na. So possible yun, baka nalobat lang yung battery kasi after daw pumapalitan ng pump, ayaw pa rin umandar kasi lobat daw yung battery. So after pa-charge, ayun, ayaw na lalo umandar. So yung pag-check nga namin, mahina yung pressure sa pump, papuntang makina. Kaya ayan, pinalitan na namin ng bagong fuel pump. Tsaka yung fuel pump na pinalit kay Sir, hindi naman brand new to eh. Sabi kay Sir, mas maganda raw yun. Mas maganda ba yung itsura no? Mukhang lasog-lasog na yung fuel pump na yun. So, grabe. Pagkatapos yung mekaniko, nag-video call si Sir sa akin na, sabi ko, suggest ko muna para hindi mahirapan magpalit ng, mag-diagnose is erekta yung lumang pump. Kaso, talo sa akin na sira na daw talaga yon. Hindi naman yan erekta sa battery. Pwede po kasi yan erekta sa battery para malaman kung sira yung pump. Madaling sabi, hindi sira yung pump. So, nagkaroon lang ng problema dahil doon sa filter na yan. So, ngayon, ito na. May panibagong problema. Yan po pala, pagbaklas namin, kulang-kulang na ng tornilyo yan. So, kinumpleto na namin. 4 na tornilyo ang wala. Sa madaling sabi, hindi na naibalik ng maayos. Ngayon, another problema. Pagka-start, umandar na. Kaso, pag-start mo, nagba-backfire. Malakas yung backfire. Pag revolution mo, tapos biglang mamamatay. Sa madaling sabi, parang walang minor. Hindi siya aandar pag hindi mo tinapakan yung silinyador niya. At pag binitawan mo naman, mamamatay siya. Tapos ang lakas po nung backfire. So, pag backfire po kasi marami na pwedeng panggalingan. Na-check ko na rin yung kuryente, goods naman. So, ito yung maraming pwedeng panggalingan nun, pwedeng vacuum leak. Kaya lang ito yung final na nakita namin. Nasa likod ng intake manifold, yung PCV valve niya. Yung hose dyan sa intake. So, ayan. Hindi ko sure kung PCV valve ba yan o para alam ko pa PCV valve yan. Kasi dyan nakakabit yung mga yan sa Ford tsaka sa Mazda. Ngayon, hindi mo siya makikita at malabong masilip mo siya kasi wala siyang access. Hindi mo siya makikita. So, natsagaan lang namin talaga. So, gabi na namin tinitira to. O yan, nahugot yung hose na yan. So, sabi ko, mataas yung chance na yan talaga yung pinaka problema nito. Kasi, the rest na, na check naman namin. So, ito, nilinis na rin namin yan kasi marumi yung intake ni Sir, tsaka yung intake port. Tapos, ayun, halos masiraan kami ng ulo. Tapos, ito na, nung umandar na.
Try ulit, try ulit. Yeah. Revolution. Yeah. Up. Grabe yun. Nakahingat. Ay, nako. Diyos ko po. Start pa ulit, boy. Okay na. One-click na. O, ito na. Final na. Ngiting tagumpay, Joey. Nakadali na sa tiyaga. Sira-siraan namin ng uli. So, ano po kasi, ang nalalaman namin ay limitado lang din. Baga, lalo sa mga electronics, electrical, hindi po kami ganun talaga kagaling. Pero, sabi ko naman kay Sir Jam, Sir, gagawin ko yung best ko. Gagawin namin yung best namin palagi. Kaya, ayun, natsambahan naman. Sino naman mag-aakala na yung host na yun nabunot pala at wala namang, baga wala kang access doon hindi mo siya masisilip mabuti kasi natatakpan siya ng intake manifold mismo. So ayun, para naman po dun sa mga mekaniko, lalo sa mga future mechanic, halimbawa may nagsuggest sa atin, pakinggan natin, palagi natin piliin makinig kasi ako po ganun ako kasi minsan nagtatanong din ako sa mga mga tropang mekaniko dyan, kaya shoutout sa mga mentor natin dyan. Kaya ayun, kumbaga makinig tayo kung at least may nagsasuggest kasi kapag may mekaniko po, iba-iba talaga baga yung may na-experience na kaming ganito, sila wala, o kaya sila naman na-experience nila ng ganito, kami naman wala. Kumbaga bigayan yan, continuous learning po kasi yung yung pag may mekaniko. Kaya kumbaga para sa akin, walang magaling, walang pinakamagaling, kasi yung pinakamagaling po may magaling pa dun. So eto, ayos, at least na final na, turn over na lang namin to kay Sir Jam. Goods na. Ayun, kay Sir Jam, salamat po sa suporta at tiwala. Syempre pinagkatiwala ni Sir, sabi sa akin ni Sir, kayang-kaya niyo yan. Talaga masakit lang talaga sa hindi lang talaga biro pag may mekaniko. Kaya salamat po sa paniniwala. Kahit iniwan niya na yun dito, wala na. Kumbaga, bahala na kayo dyan, Sir. Mataas yung tiwala nila sa amin. Ayun, salamat po palagi sa inyong lahat.